Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad Jeff, purihin ang Panginoon. Salamat na marami, Lord, sa panibago pong milagro ngayong araw na ito. Milagro po dahil parami ng parami ang nakikinig sa magandang balita. Brad Jeff, go ahead. Brad Jeff Eliscopides, nawalan tayo ng mga kung ano-anong mga bagay-bagay sa telebisyon. Ayun, sorry po. Ayan. Tawag tayo ulit. So, pahid kayo ng luha, mga kapatid, sa mga nakikinig ngayon sa amin. Malamang si Ninang Tina Monson Palma, opo, ay nagpapahid na ngayon ng luha. At maging si Nanay Christy Fermin. Opo, ang ating po lagi din nag-aabang para po sa mga kwentong buhay ng ating mga kalahok sa What's on Your Mind. Okay. Balikan natin. Si Brad Jeff, is he now ready? Naputol kasi ang ating linya. Nagkaroon po kami ng technical problem dito. Sige, Idol Chacha. Idol. Yes, baby. Ako ay nakikipag-ugnayan at nakikipag-usap sa mga nagme-message po sa aking Facebook. Kasi sinasagot mo, no? Please bear with me at isa-isa ko po kayo sasagutin kung paano kayo makakapagpadala ng tulong kay Mira. Sa dami po ninyo, hindi ko po kayo maisa-isa, pero please take note na talagang lahat po ito ay diretsyong mapupunta at dumadaan lang sa amin. Lahat po ito, kahit 100, 50, magkano man pong ipadala nyo, 1,000, 2,000, 500 pesos, kahit may 0.12 pa po yan, lahat po yan diretso po naming ipapadala kay Ate Mira. Dalo yan lang po itong ating programa. Ito lang po ay instrumento na ginagamit nga para po dito sa mga nag-aambag-ambagan ng kusa. So, actually, hindi na kinakailangan pang isa-isahin eh. Kasi nga po, the beauty is silang lahat ay ayaw magpakilala. Yun po yun eh. Silang lahat po ay anonymous and they are all happy. Parang si Brad Jeff, happy pastor. Happy Pastor! Good morning, Ted at Cha. Yan, to God be the glory, sabi mo nga. Amen, amen. Serve the people. Ganda ng t-shirt mo, ha, Brad Jeff. Very timely. Okay, sige. So, Brad, narinig mo siguro kanina si Mira, ha? Yung kanyang kwentong buhay. Ako din hanga sa kanya, no? Gustong-gusto niya matawagan siya, pero kapag narinig daw yung kwentong buhay ng iba, ay, mas karapat-dapat sila. Alam mo yun? Doon ako medyo, oops, right? Some people, kahit na po ganun kahirap, pero naunawaan pa rin niya yung iba. Diba? Wow. Hay nako, Brad Jeff. Salamat na marami muli. Go ahead, Brad. O nga, marami tayong nadidiscovering kwento at talaga, Ted, encouragement sa maraming tao yung mga kwentong buhay ng mga nagiging contestant natin. Kaya marami pong salamat for being honest. Yan, sabi nga ni Brad, Ted. Dahil batiin ko lang si Pastor Daddy Francisco at ang kanyang asawang Vivian Francisco, pastora din yan. Thank you so much for tuning in. Cheryl Castillo, mga taga Batan, Aklan. Nag-message lang po sa akin, naka-tune in daw sila. Kamaligan, Batan, Aklan. Cha, may kilala ka bang tao na, alam mo yon, yung parang lahat alam? Yung parang pag nagkukwento ka, mas may kilala siya, mas may alam siya. Ay, oo. Di ba yung parang ay, alam ko baka ko yun. Meron. May kilala tayong ganyan. yung kunyari nasa party ka lang, uy, alam mo ba may bagong ganito? Ay, alam ko yan, nabasa ko, tapos kukwento na, mas marami siyang alam. The pabida kid of the day. Pabida kid pala tawag. Tawag ko rin mga Kia. Pag kami kaibigan akong pastor, parang Kia to. Parang know it all. Yung ayaw patalo. So, anyway, yung pong know it all, yung kasi tema ng attributes ni God natin ngayon. Ayan. Ito talaga yung ultimate know it all. Ang pinag-uusapan po kasi natin, yung mga katangian ng Diyos na kakaiba, okay, sa lahat ng kanyang creation. Siya lang ang meron na to dahil hindi po siya created. Siya po nag-create sa lahat. Walang nag-create kay God. Ito pong huli nating araw na to, pag-uusapan natin yung omniscience. Yung pong all-knowing, kung bagay, yan ibig sabihin ng omniscience. Omniscient po ang God natin. Ito po yung state of having total knowledge. Yung hindi siya yung patuloy na may natututunan, ay meron ng ChatGPT, dumadami kaalaman ng Diyos. Walang ganon. Alam na niya lahat. Sabi nga sa Psalm, alam niya yung every thoughts. Okay? Alam din niya yung lalabas sa bibig natin. Di ba? Alam niya raw yung puso natin. Sabi sa Psalm 139, nakita pa nga raw niya tayo even sa womb ng ating nanay. Ito pa isang matindi. Alam daw niya yung bilang ng buhok natin. Sa mga kalbo, hindi challenge kay Lord. Pero ganun niya alam lahat.
pinangalanan daw nga niya lahat ng bituin sa langit. Okay? So pag tinignan mo, ganun ka-powerful at ganun ka-all-knowing ang ating Diyos na sinasamba. Ang tanong, alam mo bang omniscient siya? Kasi ito po mga implikasyon, ilan lang po ito sa implikasyon, pagka alam mo at pinaniwalaan mo, ang Diyos mo ay all-knowing. Number 1, divine guidance. Pag alam mo na ang Diyos ay may perfect knowledge sa lahat ng bagay, saan ka pa? Sa Kanya ka humingi ng tulong at wisdom. He can provide us a sense of guidance and purpose. Huwag kay Google, limitado lang yan. Huwag kay ChatGPT, puntahan natin. Kay Lord tayo pumunta at magdumulog para sa wisdom kung paano ba mag-decide sa marriage, sa pera, sa relasyon. Kaya po may Biblia. Basahin mo yan since October 5, 2020. Yan ang pinakampanya ko rito. Ang salita ng Diyos po ang pinakamagandang source of wisdom. Okay? Pangalawa po, comfort in difficult times. Kasi po, kung alam mo ang Diyos ay alam ang lahat, so yung kinakarap mo ngayong paghihirap, naiintindihan ka ng Diyos. Alam niya yung suffering na pinagdadaanan mo. Di po ba, pag kami tayong kausap na kumari mo, at sinabi sa'yo, nauunawaan kita, Mare. Pinagdaanan ko rin niya. Buti naman, may nakakaunawa sa akin. Ang Diyos po, alright, si Jesus, pinagdaanan niya lahat ng mga pinagdaanan mo na yan. Napako pa nga siya sa krus, di ba? Kaya po, yung comfort na may isang tao nakakaunawa sa'yo at may paraan para isalba ka dyan, nakakapagbigay po ng comfort sa atin. And lastly, ano implikasyon? Kung alam ni Lord lahat-lahat, ito matindi to, accountability. Kung alam ng Diyos ang thoughts mo at action mo at intention, there's a sense of responsibility po to live in accordance to His will, to His purpose, to His moral principle. Basang-basa po niya intensyon ng puso natin. Hindi natin mabobola ang Diyos. Mabobola natin yung mga tao pagka eleksyon, di ba? Maraming politiko nang bobola ng tao. Alright? May mga pakitang tao tayong ginagawa, okay? Para pang-post sa Instagram at Facebook. Kay Lord, wala. In fact, sabi po sa Hebreo 4:13, pakita mo Seth, walang makapagtatago sa Diyos. Nakikita niya at lantad sa paningin niya ang lahat. At sa Kanya tayo mananagot. Nakakatakot naman tong verse na to. One day po, when we die, we're gonna give accountability to the one who knows everything na ginawa mo at pati intensyon ng puso mo. Okay? Mabait ka nga sa may hirap. Kaya mo lang pala ginawa. Para pang-post lang sa Instagram, para meron kang pino-project na whatever. Pero po yung mga happy anonymous natin, gusto ko lang po kayong pasalamatan. Ang pagtulong nyo ay wala kayong hinihintay na kapalit. Huwag ko kayong mag-alala. May reward po tayo sa langit. Kaya again, Brad Ted at Cha, knowing na alam ni Lord lahat, it gives us a sense of comfort. Pwede tayong maghingi ng divine guidance. At lastly, we should have a sense of accountability. Tayo po'y manalangin. Panginoon, knowing na alam mo ng lahat, Lord, kami po ay nagsusumamo sa iyo na kami po ay patawarin niyo sa aming mga kasalanan. Kung alam mo na ang lahat, alam mo na rin, Lord, yung ginagawa namin kasalanan. Alam mo yung, even pag nasa kwarto kami, tag-iisa, alam mo intensyon ng isip at puso namin. Alam mo yung binabrowse namin in secret kung mali ba or mali or tama. Salamat po, Panginoon, dahil despite that, binibigyan mo kami ng chance, manumbalik sa iyo, mag-repent, humingi ng kapatawaran. At Lord, yun ang hihingi ng divine guidance. Bigyan niyo po sila ng wisdom sa marriage, sa pamilya, at sa lahat ng anggulo ng kanilang buhay. And lastly, sa mga may pinagdadaanan, Lord God, i-comfort mo sila ngayong mga panahon na to. Bigyan niyo po sila ng peace in the midst of trouble. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, muli po, salamat sa araw na ito, and we pray para po naman sa pagmimisyon ni Brad Jeff Eliscopides. Alagaan niyo po siya lagi. Keep him safe and protected, ang kanyang pamilya at lahat po ng aming mga tagapakinig na araw-araw po itong inaabangan sa aming pong programa. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, Brad, so what's up ngayon pong weekend? Tomorrow, Sabado na. Baka meron kang ilang mga event na gusto mong ipaalam sa ating mga suki. Yes, Ted, patuloy naman yung ating Sabado, alas 4 po sa Rebuild City Church. Yan po ang ating Facebook at YouTube channels. Ito yung alas 4 po ng Sabado. Mas mahaba pong talakayan ng salita ng Diyos. Mag-enjoy kayo, may praise and worship. Kompleto po siya. At pag Linggo, alas 10, may mga pumupunta po sa AIM 3rd floor sa Makati po yan. Thank you so much. Nagda-drop by kayo to hear the Word of God. Mas mahaba din po yung ating worship service doon sa Rebuild City
shirts. Kumustahin ko na rin sa aking kaibigang Pastor Doc June Aguilar. Magpagaling ka. Ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration. Enjoy the rest of the weekend. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.